Napagkasunduan nga namin magbabarkada, nabuksan ang master's bedroom. Dahil nakapag-lock yung primary access na malapit sa sala, doon kami sa connecting door na nasa loob ng bathroom dumaan. Ano pre, malapit na ba yan? Saglit na lang. Parang ang lamig naman ng sinungaling dito sa bathroom. Baka dyan sa bedroom yung galing. Got it. Nice one, pre. Pwede ka lang akyat bahay. Pwede naman kayo? Let's go. Let's see what's inside. Oh, Oh my God. Sabi niyo, uwian na. Para kaming nabuhusan ng malamig na tubig nang makita ang loob ng master's bedroom. Nawala ang tama ng beer sa amin, Sir Wilmore. Maayos na ba ng silid? Halatang matagal nang walang gumagamit. Marikabok pero organisado ang paligid. May crew sa ulinan ng queen size na kama. At may altar na halos baluti na ng sapot. Wala naman sanang nakatatakot sa mga iyon. Normal lang ang lahat. Maliban lang sa kalansay na nakaratay sa kama. May gapos na lubid at nakatali sa bawat kanto ng higaan ang mga kamay at paa. Gumapang ang kilabot sa mga balat ko sa nakita namin. Makasama sa mukha ni Berna ang kama at takot. Natahimik kami sa nakita. Halos walang makapagsalita. Uy, ba't mo nga? Bakit ako? isilip ka lang sa pinto eh. Ako na nga. Guys, yung sofa. Bumagsak. What? Maayos na pagkakapatong mo ng set? Mabaho naman. Sige na, labas na kayo. Isasara ko na to. Paano yan bumagsak? Wala na tayong higupi. Baka hindi maayos yung pagkakapatong ni Sir. Let's just clean it up. Hoy! Ano yun? Parang may tumatakbo sa taas ah. Oo nga. Mga. Guys, labas na! Labas na! Sorry na po. Ma'am, hindi ko buksan yung pinto. Ako na, tubig! Baby po ako! Baby! Guys, may humihingi sa buhok sa pero. Ano ba ba? Tumawag mo si Berna! Berna! Ayoko sa dilim. Are you okay? Okay na ako. Let's go! Let's go! Steph, buksan mo yung gate. Teka! Huwag niyo kami iwan! Tayo na! Dali! Noong sumunod na taon lang din na yung Sir Wilmore. Pagkatapos graduate, ay naghiwalay na kami ni Dominic.
Habang sina Seth at Berna, bagamat nagkaroon ng anak, ay hindi rin napasal at hindi rin naman nagkatuluyan. May mga pagkakataon pa rin na nagkikita kami ni Berna. Nagkakakwentuhan. Napag-usapan namin minsan ang karanasan sa nasabing rest house sa Tagaytay. Napapaisip pa nga kami kung bakit hindi man lang kami kinuntak ni Mang Boy. Kahit na iniwan namin magulo ang loob ng bahay dahil sa nangyari noong hating gabi na yun. Hindi ko alam kung ano bang aral ang napulot namin sa pangyayaring yun. Malaking tanong pa rin sa isip namin kung ano ang kwento ng kalaysay na yun at bakit siya nakatali sa kama. Pero sabi ni Seth noon, dapat daw hindi na lang namin binuksan dahil mukhang may nagambala kami. Sabi naman ni Berna, parang mas nakakatakot naman yata kung nagpalipas kami ng gabi sa rest house na walang kamalay-malay na may nakahimlay pala sa loob ng nasabing master's bedroom. Kung nagkataon, walang pinagkaiba yun sa pagtulog sa tabi ng isang puntod. May mga kaibigan, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Elizabeth Dacles, Laika Leon, Angelica Puciliato, Team PCS5, Hamila Luzano Dilara. I am Mars, Athena Lee, Ronel Umahan, Rosie Denesa, Virginia Mongo. At yung mga kaibigan, magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Malu Kulansa at Virginia. Sabi ni Malo, lagi akong nakikinig dito. Ang gaganda kasi ng mga kwentong padala ng mga sender. Habang naglilinis ang bahay o nagluluto, naglalaba, nakikinig ako. Sana, minsan karanasan po naman ang mapapakinggan po dito sa channel ninyo. God bless po sa channel at sa mga nakikinig. At sabi naman ni Virginia, ay po kwentong takip-silim at sikibangot. Ang ganda talaga ng mga makatotohanang kwento at ang gagaling ng mga narrator. God bless us all from the rain. Sa mga hindi naman nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutan mag-reply sa ating shoutout bags na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip-silim at sikibangot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Filipino. Nagpapasalamat. Sabi niya, ay nagmumulto daw dyan. Maghihintay tayo rito kahit magdamag. Tulong! Magandang araw, Sir Wilmore. Magandang araw din po sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay dito sa channel niyong Kwentong Takip-Silim. Actually, bagong listener lang po ako. Isa po sa mga katrabaho ko ang nagsadya sa akin na ipadala rito ang karanasan ko na naikwento ko sa kanila kamakailan. Nagkayat naman po ako matapos ng mga pakinggan ang isa sa mga istorya niyo rito na tungkol sa bangkay ng lola na nabuhay.